I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Mayroon tayong upload videos, updates. Yan na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Huli ka ngayon, Balbon. Oh. At alam naman po natin, ito si Orly Gutesa. DDS po to. Ginagamit lang po siya. Di ba? In my own thinking lamang, mga kababayan, palagay ko binayaran ito. Oh, sa akin lang palagay ko bayad to. Oh. At dapat ito, imbestigahin din si Mike Defensor. Na dapat, sa chairman ng committee o Blue Ribbon Committee, doon dapat tumawag. Okay, sa Senate President, bakit kay Marcolita? Di ba, mas halata? Pero ito ang masaklap, mga kababayan. Ito, basahin ko sa inyo para kumpleto, detalyado. Ang sabi niya sa kanyang testimony kanina, sa kanyang affidavit ba, di ba? Yung affidavit ni Orly, sabi niya, nakanotaryo. Dahil yun po ang tanong ni Marcolita. Sigurado ka? Sabi niya, yes, your honor, sabi ni Orly. Sabi dito, abogado itinangging pagpirma pagnotaryo ng affidavit ni Orly Gutesa. I am ghost. Huli ka, Balbon. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, pagdating sa mga DDS witness, wala po akong tiwala. Kasi, gawa-gawa. Parang si Digong, mahilig gumawa ng istorya You see? Ngayon, ano ngayon? Ako pa lang nanood ako kanina. Talagang umiiling ako Scripted ang dating Hindi ako abogado pero napapansin ko, kahit kayo. Di ba? May una tayong video. Marami tayong pinakita doon. You see? Tuloy. Time po natin, spread natin ito, Mariing itinanggi ni Attorney Pichi Rose G. Espera ang pagpirma o pagnotaryo sa affidavit ni Orly Regala Gutesa na isinuminti sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes, September 25. Sa ulat ng Billionaire News Channel, itinanggi ni Espera na may kinalaman siya sa paghahanda ng dokumento ay categorically. You see, deny, notarizing, signing or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized ani ni abogada. Sinungaling ka pala, Marcolita Nuknukan ka pala ng sinungaling Tinatarget mo lang talaga si Speaker Martin Alam ko since pa talagang gusto niyong sirain ang pagkatao niya. Anong sabi ni Speaker Martin? I will fight back with evidence. Not yung haka-haka, not yung istoryahe o gawa-gawa. Mismo ang abogada na nag-deny na hindi niya nilagdaan. Gunggong, oy Orly Gutesa, mahiya ka naman sa sarili mo. Mukhang pera ka din Sa tingin ko in my own lang, mukhang pera ito, baka binayaran ito, no? Matindi ito Sinungaling pala kayo. Hindi kayo lang nahiya sa mga sa mga sarili nyo. Mahiya naman kayo, Ang akala nyo siguro walang mga political content creator na pro-government at makaka-BBM. Hoy, excuse me, hindi namin palalagpasin yan. I-spread namin yan. Kabubuhan ninyo. Sisirain nyo yung isang taong matino. Anong sinasabi ko, mga kababayan? Do you think magagawa ni Speaker? Anong sinabi niya? Hindi niya magawa ang magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi ko kailangan ng pera, sabi ni Speaker. Kasi bilyonaryo siya. Hindi niya na kailangan yun. Kaya yung diskaya na yan, for sure,
gawa-gawa niya. Kasi binawi ni Diskaya na ginagamit lang pangalan ni Speaker Martin. No. Kaya sabi ko, 'di ba, mga kababayan, dapat may mag-cross-examine. Mas tiwala pa kasi, anyway, sa Blue Ribbon Committee, okay naman talaga si Senator Ping Lacson. Pero nakapagtataka, bakit kasi puro Duterte Black? Ang laging nagtatanong. Alam nyo, sabi ko, mas gusto ko sa House kasi ang mga abogado doon talagang nag-iimbestiga sila, mga kababayan. Kaya kung makikita mo lahat ng kanilang mga ebidensya, talaga namang yung pagre-research nila tungkol sa isang tao, anong klaseng tao siya, ano ba ang trabaho niya, ano bang koneksyon niya, iniisa-isa nila doon sa House, especially Congressman Luis Tro. Kaya gustong-gusto ko sila magtanong because they all, lawyers, nagre-research sila. Kaya hindi ka talaga pwede doon na magsinungaling. Sa Senado, pwede. Yan, gawa-gawa istorya mga siraulo. Ang kala nyo sa amin, hindi namin i-spread tain nyo. Ayan, dagdag pa niya, the use of my name and notarial commission in connection with the said document is spurious, fraudulent, and goes, and injurious to my reputation as a member of the bar and a commission notary public. Ala kayo. Pagsisinungaling. Di ba? Wow, grabe kayo. Sinisira nyo yung reputasyon ng pagkatao niya. Gawa nyo pang gawa pa yung affidavit na yan. Sino bang nagtuturo diyan sa affidavit ni Orly? Si Marcoleta ba? Nagtatanong lang ako. Sino bang gumawa nun? Parang ang galing-galing niya kasi kanina mag-coach palyado habang nagbabasa ito nawala yung isang pirasong page nung binasa niya. To do rescue naman si Marcoleta, ibinigay yung hawak niya para yun ang binasa niya. Nagtawanan sila doon sa Senado kaya kanina. Kakahiya naman kayo. Ayan, siniraan nyo pa ang pagkatao ni Attorney Espera ba to? Attorney Pichi Rose G. Espera, siniraan nyo pa siya. Naku, baka masampahan pa ko ng kaso yan. Hala, kakahiya naman dito si Marcoleta. Di ba? Basta DDS talaga sinungaling. May pinagmanahan, nakakainis. Sa notarang affidavit, iginit ni Gutisa na naghatid si Noy Ak CIS Representative Eric Yap ng 46 na malitang naglalaman ng pera sa bahay ni Acob Bicol Party List Representative Saldico sa Bali Verde at mula roon ay dinala pa sa Shangri-La penthouse sa BGC at sa Purvis Park mansion ni dating Speaker Martin Romualdez. Ito ang naisip ko Ito sa isip ko lamang. Ewan ko lang sa inyo, mga kababayan. Kung napakinggan nyo ang statement, yung mga salaysay ni Bryce at saka ni Alcantara, na isabi nila yung mga yung mga malita-malita, at yung mga driver, tinanong kanina. Kailan ba tinanong? Yes. Parang ang dating para sa akin, parang ikinupya itong salaysay ng mga diin na ito ni Orly Gutesa. 'Di ba? Kasi parang tinanong kasi sa kanya kung magkano do yung laman. Unang sinagot niya 48, tapos pumunta doon sa 35. Hindi pare-pareho. Parang ang dating sa akin hindi tugma yung mga pinagsasabi niya. Panoorin niyo ulit to correct me if I'm wrong. Yun ang tanong ni Marcoleta kanina. Tuloy. Sa naturang affidavit iginiitig Gutesa na naghatid si Nooy Ak CIS Representative Eric Yap ng 46 na malitang naglalaman ng pera sa bahay ni Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Bali Verde at mula roon ay dinala pa sa Shangri-La
penthouse sa BGC at sa Forbes Park, mansyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayan, tinitira talaga si Speaker eh. Siguti sa dating Marino at Security Consultant Nico ay pinakilala umano ni dating kongresista Mike Defensor kay Senator Rodante Marcoleta na siyang naghahanap nito sa Senado, naghaharap nito sa sabi dito, siguti sa dating umano'y security consultant Nico ay ipinakilala umano ni dating kongresista Mike Defensor kay Senator Rodante Marcoleta na siyang nagharap nito sa Senado. DDS yan si Defensor eh. Kilala ni Defensor sa koneksyon sa whistleblower pala, no? Sabi dito, kilala si Defensor sa koneksyon sa whistleblower na si Ador Mawanay alias ni Antonio Luis Marquez na nagpakalat ng faking allegation laban kay Senator Panfilo Ping Lacson at iba pang politiko noong 2001. What the heck? Ay, talaga? Grabe, kilala si Defensor sa koneksyon sa West Bliss. Ay, nako, mga bes. Alam na this. Wow, magaling din pala ito si Mike Defensor. Sinungaling din pala. Tanim ebidensya ito. Or tanim witness ito mga bes. Kaya pala hindi siya kinuha ni Pangulong Marcos Jr. Ito si Mike Defensor. Dahil alam niya ang background nito pala. Ay, alam na this. Biro mo yun. Ay, nako ha. For sure, si Senator Lacson, tatanungin niya ito. Kaya, abangan po natin ito, mga kababayan, sa susunod na hearing. Sigurado yan, mag-cross-examine yan si Senator Ping Lacson. Kaya pala. So, ibig sabihin, ito si Ador Manaway, alias Antonio Luis Marquez, na nagpakalat ng faking aligasyon laban kay Senator Panfilo Ping Lacson at sa mga iba pang politiko noong 2001, kagagawan pala ni kilala si Defensor. So, ibig sabihin, konektado pala ito si Mike Defensor sa dating whistleblower na si Ador. So, ngayon, lumilitaw na naman ngayon, mga kababayan, ito si Orly Gutesa na siya ang nagpakilala kay Marcoleta para idiin si Speaker Martin. Wow. Alam na ito, mga bes. Sinungaling din pala ito si Mike Defensor. Believe na sana ako eh. Kaso lang eh. Wala pala. Pinaboloanan noon ni Lacson ang umano'y $1,000,000 sa foreign bank accounts mula sa criminal activities noong panunungkulan niya sa Philippine National Police, which is ang PNP, at napatunayang piki ang mga aligasyon ni Marquez. Goes. Mga kababayan, ano po ang kapalagayan niyo? Wow, ang galing talaga ni Mike Defensor. Wow, ang galing talaga ni Mike Defensor. Inulit mo na naman. Magaling ka pala magtanim ebidensya, magtanim witness. Ang akala mo, uto-uto ang kalabanin nyo. Romualdez yan at saka Marcos. Hindi nyo alam si Pangulong Marcos Jr.? Isang instruction niya lang kay Speaker Martin, labanan mo yan. Do your best. Linisin mo ang pangalan mo. Natural, gagawin ni Speaker Martin yun. Dahil ayaw niya madungisan ang kanyang pagkatao. Ngayon, naniniwala talaga ako, dito sa mga salot na ito, talagang gawang-gawang istorya yung pinagagawa nyo para sirain lang isang tao, kahit walang kinalaman. Mga salot kayo talaga, wala na lang kayong ginawa kundi sirain ng ibang tao na napakabait sa kapwa, na walang ibang ginawa kundi tumulong lang tumulong. Kaya alam nyo, mga kababayan, kung sino man ang nanggugulo ngayon, yan ay ang mga dutae,
Oy, Marcolita. Feeling magaling ka, ha? Sablay yung whistleblower mo. Akala nyo. Kaya guys, abangan po natin ito sa next hearing. Ito sigurado yan. Baka tanungin siya ni Senator Lacson. Or else, ibig sabihin, sigurado ako, or baka, kaya mga kababayan, abangan po natin. Baka, or sure, na tatanungin ni Senator Lacson. Dapat makakarating sa kanya ito. Alam po natin, yung mga staff ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, magagaling yun. Maniwala kayo. Delikado kayo kay Speaker Martin. Nako po. Ayan na. So, ibig sabihin, yung affidavit pala ni Orly Gutesa ay peke. So, ibig sabihin, scripted. Halata naman kanina sa Senate hearing, sa Blue Ribbon. So, ibig sabihin, sinong coach niya? Dalawa ang coach nito. Si Mike Defensor, for sure, kasi siya ang nagpakilala. Yun ang tingin ko, At saka si Marcolita. Hala kayo. Tapos, ito naman si Bato, kung makapag-react, wow, yan ang Marine. Matapang. Sayang-saya nyo, ngayon, piki pala. Salamat doon kay Attorney Espera. 'Di ba? Ayan, sabi ng Abante. So, ibig sabihin, salamat pala kay Attorney Attorney Espera. So, yun. Kaya, maraming salamat kay Attorney Espera. At least, ma'am, nagsalita po kayo. Ginagamit ang pangalan nyo. Mga siraulo talaga ito. Di huli kayo ngayon. Piki pala yung nyo yung affidavit nyo Mukha nito naman sinungaling naman kasi ito si Orly ito ayan Orly Gutesa ay dating tauhan ni Martin Andanar, Nicanor Paildon Bantag, ni Sara at Mike Defensor na close friend. Oh my goodness. Vic Rodriguez nagpakilala kay Marcolita ang bit-bit niyang tanim witness. Alam na. You see? Ay, nako. Ano guys, ang kapalagayan nyo? Sabi dito, nako, yari ka Marcolita. Is it true that Marcolita's surprise witness was never actually assigned as Saldicos? You see? Sinungaling talaga itong mga to. Ay, grabe. Ang tindi nyo. Sabi dyan naman, pinos ni Kuya Benji, Junior Contreras, ayan. Galawang Duterte talaga, tanim witness, tanim ebidensya. Oo, yan ugali naman ni Digong Ito, fake ang perma ni Attorney Pitsi Rose Espera na sinasabing nagnotaryo ng sworn affidavits ni Orly Gutesa. Pahiya naman si Marcolita. Palagay ko ginaya yung perma ni Attorney Espera, mga kababayan. Mayroon siyang dito. Sabi dito, Espera Law Office. September 2025. Demand. Sabi dito mga kababayan, demand for immediate takedown, correction of an FB post on a falsified documents bearing my notarial name and signature. M goes. Dear Sir and Madam, I write in relation to the publication on your official Facebook page on ABS-CBN News or about 25 September 2025, which featured a document entitled Sinumpaang Salaysay, signed by Affiant Orly Regala Gutesa, dated 24 September 2025, that was presented during a
congressional hearing, said document bears my name, notarial details, and signatures, making it appear as if I had notarized the same. Sabi po dito. Assign natin para kompleto. For the record, categorically deny notarizing, signing of participation in the preparation of the said document, the signature and notarized details, ayan, attributed to me or partially falsified and unauthorized. Hala kayo. Pwede kaya sampahan ng kaso ito si Marcoleta at saka si Orly? Pwede, di ba mga kababayan? Hala, kakahiya naman ito si Marcoleta. Kukuha pa lang ng witness kala niya BO-BO yung mga tao sa mundo na walang makakakita. Grabe. The use of my name and notarial commission in connection with said document is spurious, fraudulent. Ayan, fraudulent. Ala kayo. Mga sinungaling. Gawa-gawang istorya. Injurious to my reputation as a member of the bar and as a commission notary public. Ano na, mahiya naman kayo. Ginagamit nyo yung pangalan ni attorney. Kala nyo hindi niya nakita. Kung ako si Attorney Espesa, sampahan ko ng kaso itong si Marcoleta at saka ito si Orly. Your continued publication and circulation of the falsified documents without disclaimer or correction misleads the public and exposes me to give reputation harm. Allah, unwarranted, suspicious, and potential liability. Allah kayo. Kakahiya naman itong mga to. Hala. Palagay ko mga kababayan, ginaya yung perma. Hala. Kakahiya itong mga salot na ito. My goodness, ano ba ang nangyayari sa mga Dutae? Ano ba nangyayari dito sa Duterte Block? Gusto nyo lang talaga makapanira ng tao. Bakit? Dahil nag-field kayo sa tangkang pag-agaw ng patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Ngayon, gumawa na naman kayo ng paraan para si Speaker Martin na naman. Bakit? Kaya nyo patumbahin yan? Kasuhan o pakulong, ha? Ewan ko lang sa inyo, baka mabaliktad kayo. Oy, Romualdez yan, tsaka Marcos. Ewan ko lang sa inyo. Hindi nyo alam ang kakayanan ng mga yan. Mga dekalidad ang abogado niyan. Sige, see you in court. In a view of the foregoing, I hereby demand the following. A. The immediate removal, takedown of the Facebook post and any other related online publication bearing the falsified documents. B. The issuance of the public clarification or correction that the document in a question was not notarized. Was not notarized. Ayan na, malinaw. Walang notarized. Walang notaryo yung affidavit ni Orly. Kasi gawa-gawa. By me, and that my signature and notarial details were misused without authority. Goes. Ano na? Ano na? Mga kababayan, kung gaano kasiraulo at kasinungaling itong mga tao na ito. Ginagamit pa si Attorney Espera para lang manira ng tao. Sinisiraan nyo yung kanyang pangalan. Ginamit nyo ang kanyang perma sa walang katuturan para lang sirain si Speaker. Manda kayo talaga. Bahala kayo talaga. Siguradong may makukulong mga kababayan.
Napakasinungaling nyo talaga kahit kailan. Oh my goodness, mga bes. Ano po ang kapalagayan nyo? Ayan o. Espiralo office. What the heck? Galawan nyo kaya, galawang Duterte. Wala na lang ginawa kundi manira ng kapwa. Hindi kayo satisfied. Hindi na lang kayo naghintay sa 2028. Palagay ko hindi naman nanalo yun si Sara. Kung manalo yan, bakit kung expected nyo manalo, bakit nilangaw yung rally nyo? Nasaan ang mga DDS? Nasaan yung 30 million? 32 million. Sige nga. Ay, nako. Kaswapan nyo talaga. Ewan ko. Ito si Marcolita, tumatanda na lang paurong gawa-gawa pa ng state witness palpak pa. Lalo tong makalbo. Wish ko lang liparin ng malakas na electric fan yung wig niya para makita yung kalbo niya. Hindi kayo naloka. Nuknuka ng kasinungalingan itong mga pakainis. Gutisa. Sir, kanina pa lang sa live, sinabi ko sa'yo, peke kang tao talaga. Galing-galing mo magdrama. Siguro binayaran ito. 'Di ba? Yun ang sa tingin ko ang dating bakit siya pumayag? Alam po natin kung saan galing ito, kung sino ang mga amo nito. Ay, nako, kakahiya to lang. Alam niyo na, kakahiya talaga itong mga Duterte. Yung paglusob sa Malacanang, gustong angkinin ng Malacanang, putos ni Garotay. May video tayo dyan. Kakahiya talaga. Kasi walang hiya talaga itong mga to So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Yan po ay courtesy po ng Abante. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more.